Ano ang fluorine at bakit ito ang pinakamapanganib na elemento sa mundo? Kumusta detalyadong inhinyerya? Napag-isip-isip nyo na ba kung alin ang pinakamapanganib na kemikal na elemento sa mundo? Meron kayang elementong sobrang reaktibo na halos hindi na makontrol? Kayang makipag-react sa halos lahat ng mahawakan nito, pati na rin sa'yo? At higit pa dyan, posible kayang ang parehong elementong ito sa ibang anyo ay matatagpuan sa iyong toothpaste o sa kawali na ginagamit mo sa pagluluto. Ngayon, tatalakayin natin ang misteryo sa likod ng fluorine. Isang elementong parehong kahanga-hanga at nakakatakot na may reputasyon bilang pinakamapanganib sa periodic table. Pero totoo nga ba ito? Paano nga ba nakokontrol ng engineering ang halimaw na ito para magdala ng benepisyo? Pero ano nga ba talaga ang fluorine? Ang fluorine ay isang elementong kemikal na kinakatawan ng simbolong F at may atomic number na siyam. Kasama ito sa pamilya ng mga halogen na kilala sa pagiging sobrang reaktibo sa kanilang elemental na anyo. Ibig sabihin, kapag mag-isa lang ito, hindi ito solid o likido kundi isang gas. May maputlang dilaw-berdeng kulay ito at may matapang at nakakairitang amoy. At ang anyong gas na ito ay F2 para magkaroon ka ng ideya tungkol sa katangian nito. Isa itong gas na mas mabigat kaysa hangin at ang mga punto ng pagkatunaw at pagkulo nito ay sobrang baba. Ibig sabihin nananatili itong gas kahit sa napakalamig na temperatura. Ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit ito special o reaktibo? Ang susi para maintindihan ang personalidad ng fluorine ay nasa kanyang estrukturang atomiko at mas partikular sa isang katangian na tinatawag na elektronegatividad. Isipin mo na ganito. Lahat ng atomo ay may parang gutom sa mga elektron para mapuno ang kanilang panlabas na mga layer at maging matatag, at sa lahat ng elemento, ang fluorine ang pinakagutom. Siya ang may pinakamalakas na kapangyarihan sa pag-akit ng mga elektron, kaya't siya ay sobrang oxidizing. Ibig sabihin, ninanakaw niya ang mga elektron mula sa halos lahat ng elementong nakakasalubong niya at ginagawa ito ng may kahanga-hangang lakas. Ang matinding pagkauhaw niya sa mga elektron ang dahilan kung bakit siya pinaka-reaktibo sa periodic table. Seryoso siya sa ginagawa niya. Sumasabog siya kapag nag-react sa karamihan ng mga metal, sa maraming non-metal, at kahit sa ilang noble gas na kilala sa kanilang pagiging inert. Kapag nadikit siya sa tubig, halimbawa, magkakaroon ng matinding reaksyon, maglalabas ng init at bubuo ng mga produktong sobrang agresibo. Ang matinding reaktibidad na ito ang naglalagay sa kanya sa kategorya ng mapanganib, pero sa kabaligtaran, ginagawa rin siyang napakakapaki-pakinabang sa iba't ibang gamit. Bakit nga ba itinuturing na napakadelikado ang elementong ito? Ang panganib ng fluorine sa kanyang elemental na anyo, ang gas na F2 ay lampas pa sa kanyang reaktibidad, isa itong corrosive na gas at lubhang nakakalason. Kapag nalanghap, nagdudulot ito ng matinding pinsala sa respiratory tract na maaaring magdulot ng pulmonary edema at maging ng kamatayan. Kapag nadikit sa balat, nagdudulot ito ng matinding chemical na paso at ang mga compound nito, ang mga nabubuo, ay maaaring maging kasinglala rin. Isa sa mga pinakakilalang byproduct ng mga reaction nito ay ang hydrofluoric acid. Hindi tulad ng ibang malalakas na asido, gaya ng sulfuric or hydrochloric acid na agad nagdudulot ng sakit, ang hydrofluoric acid ay mapanlin lang. Tumatagos ito sa balat ng hindi agad masakit, sinisira ang mga tissue at mas nakakabahala, inaatake ang mga buto sa pagkuha ng calcium mula sa katawan. Ang mabagal at malalim na aksyong ito ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa mga organo at sa buong katawan. Kaya't ang pagkakalantad sa hydrofluoric acid ay lubhang mapanganib at mahirap gamutin. Ang kakayahan nitong tunawin ang salamin, halimbawa, ay nagpapakita kung gaano ito kaagresibo. Isipin mong may elementong di pwedeng ilagay sa normal na lalagyan ng salamin, pero gaano nga ba ito kadelikado? Bakit mahalaga ang fluorine sa inhinyeriya at industriya? Dito nakasalalay ang malaking problema. Ito ang kabalintunan ng fluorine. Ang matinding reaktibidad nito, kapag nakontrol at naitama ang gamit, ay maaaring magbunga ng mga compound na may nakakagulat na matatag at kapaki-pakinabang na mga katangian. Ang sikreto ay kung paano ito nakakabit sa ibang atomo
at nakabubuo ng matitibay na kemikal na ugnayan. Ang fluorine ay kumakalma at lumilikha ng mga materyales na may mga katangiang imposibleng makuha sa ibang paraan. Ang pinakasikat na halimbawa marahil ay ang polytetrafluoroethylene, mas kilala bilang PTFE o Teflon. Ang polymer na ito na binubuo ng carbon at fluorine ay isang material na sumasalungat sa luhika. Ito ay hindi dumidikit, matibay sa mataas na temperatura at halos hindi naaapektuhan ng halos lahat ng kemikal. Ang mahika ay nangyayari dahil ang mga ugnayan sa pagitan ng carbon at fluorine ay napakalakas. Pinoprotektahan ang pangunahing kadena ng carbon at ginagawa ang material na sobrang matatag at hindi reaktibo. Dahil dito, nagiging mahalaga ito sa mga kawaling hindi dumidikit, mga industrial na patong, mga medical na implant, at maging sa mga space suit. Bukod sa Teflon, may mahalagang papel din ang fluorine sa paggawa ng mga semiconductor. Halimbawa, ang industriya ng microchips ay gumagamit ng mga compound na may fluorine sa mga proseso ng pag-ukit o etching na siyang humuhubog ng mga microscopic na circuit sa mga silicon wafer. Kung wala ang eksaktong kontrol at reaktibidad ng mga compound ng fluorine, hindi magiging posible ang miniaturization ng ating mga computer at smartphone. Sa sektor ng enerhiya, mahalaga ang fluorine para sa pagpapayaman ng uranyo. Para magamit ang uranyo bilang fuel sa mga nuclear reactor, kailangan muna itong payamanin. Ibig sabihin, kailangang dagdagan ang proportion ng isotope na uranium-235. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-convert ng uranyo sa uranium hexafluoride o UF6 na isang gas. Dahil sa pagkakaiba ng masa ng mga isotope, maaaring paghiwalayin ang UF6 gamit ang mga centrifuge na nagpapahintulot na mapataas ang concentration ng uranium-235. Kaya naman, mahalagang bahagi ang fluorine sa proseso ng paggawa ng enerhiya, isang paksa na natalakay na natin dito sa isa pang video. Pero sandali lang, ang fluorine sa toothpaste ba ay pareho ng fluorine na tinutukoy natin? Magandang tanong yan. At madalas itong nagdudulot ng kalituhan. Ang fluorine sa toothpaste o fluoridated na tubig ay iba sa fluorine na anyong gas na elemental na nagdudulot ng matinding pinsala. Sa iyong toothpaste, makikita mo ang fluoride ion na isang atom ng fluorine na may dagdag na electron, kaya ito ay stable at may lubos na magkaibang katangian. Sa napakababang konsentrasyon, gaya ng ginagamit sa inuming tubig at toothpaste, ang fluoride ay tumutulong na palakasin ang enamel ng ngipin. Ginagawa itong mas matibay laban sa pagkabulok ng ngipin. Isa itong klasikong halimbawa kung paano ang dosis ang gumagawa ng lason at kung paano ang chemical na anyo ng isang elemento ay lubos na nagbabago ng mga katangian at epekto nito mula sa isang nakamamatay na gas hanggang sa isang kakampi ng kalusugan ng ngipin. Kaya, ang fluorine ang pinakamapanganib na elemento sa mundo sa kanyang elemental, gaseous na anyo. Tiyak na kabilang ito sa mga pinakareaktibo at agresibo. Kailangan ito ng ibayong pag-iing at pagsunod sa pinakamahigpit na patakaran sa kaligtasan ng industriya. Pero ang reaktibidad na ito, kapag maayos na nakokontrol ng chemical at materials engineering, ang nagbibigay daan sa atin na makalikha ng mga compound na nagdulot ng revolusyon sa iba't ibang larangan, mula sa pagluluto hanggang sa aerospace, at mahalaga para sa ating makabagong pamumuhay at makabagong teknolohiya. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-like mo na rin at i-activate ang notification bell. Kung interesante sa iyo ang aming nilalaman, maaari kang maging miyembro para suportahan ang aming content at maalala ka namin sa mga video. At ikaw, napag-isipan mo na ba ang duality ng isang elemento tulad ng fluorine? May alam ka pa bang ibang mga elemento na may ganitong dalawang personalidad? I-comment sa ibaba dahil gusto kong malaman. Sa gilid, may dalawang opsyon ng interesting na video na dapat mong panoorin para mapalawak ang kaalaman at mapukaw ang kuryosidad mo. Kung gusto mong tumulong, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell, at i-consider maging miyembro ng channel. Yun lang, mga mahilig sa engineering, magkita tayo sa susunod na video.